Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Medyo masakit-sakit po ang lalamunan ni Ka Eric dahil sa sobrang init, inom din ako ng malamig na tubig. Lalo na po kahapon nang kami po nila Congressman Jing Paras, nila Congressman Kiko Barsaga, at mga leaders po ng ating kampila ng mamamayan. Sword of the People, ito po yung aming malawak na koalisyon ng alyansa at mga network of organizations under sa kampilan. Kami po ay naging guest participants sa ginanap po na People's Forum sa Negros Oriental. Partikular po sa bayan ng Siaton. At kami ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagtalakayan sa mahigit 2,000 na mga mamamayan sa public plaza doon po sa bayan ng Siaton, 3rd District ng Negros Oriental. And we are very thankful. Hanggang ngayon nagpapasalamat pa tayo sa presence po ng mga local officials doon, lalo na ni Mayor Alberto Atur, ang alkalde ng bayan ng Siaton sa Negros Oriental. Maganda po at naging mainit ang pagtanggap sa atin ng mga mamamayan, lalo na po nang nandun ang presensya ni Congressman Miao Barsaga. At tayo ay nagagalak na patuloy na lumalawak at lumalakas po ang suporta at ang pagkilos na ito ng ating mga kababayan para ipaabot ang kanilang diskontento, ang kanilang galit sa nagaganap po na kabulukan sa gobyerno, sa partikular po sa gobyerno at administrasyon ni Ginoong Marcos Jr. At yun nga, tinalakay doon ang mga issue tungkol sa malaganap at sistematikong korupsyon at malakihang pandarambong sa kaban ng bayan na naging sanhi ng paglubha at lalo pang paglala ng kalagayang kahirapan sa buhay ng ating mga mamamayan. Kaya malinaw ang naging partisipasyon ng iba't ibang mga grupo. May mga representante din po ng Kampilan at ng Tatay Digong for Sara Movement 2028 mula sa Davao, mula sa Cebu, and other towns ng 1st District and 2nd District ng Negros Oriental. Ayan. So maraming salamat kay Mayor Alberto Atur, kay na Brother Jerome, ang mga local movers ng People's Forum. Kahapon, pati po ang ating kaibigan dyan na si Prophet Joe. Ayan. Medyo wala sana akong ganang mag-upload o sagawa ngayon ng video discussion sapagkat masama pong pakiramdam ni Ka Eric. Pero lalo na po naging masama ang pakiramdam ko nang ako po ay na-inform ng aming volunteer lawyer na si Attorney Mark Tolentino dito po sa isinampang reklamo ng NBI, ng National Bureau of Investigation laban kay Ka Eric at kay Ginoong Jason sa cyber libel, no? Hinggil ito sa pagtatanong ko po noon nang unang lumabas ang issue na inamin mismo ng Palasyo ng Malacanang, ni Claire Castro, ng Presidential Communications Office, na nagkaroon ng confinement at check-up si Pangulong Marcos Jr., si Bongbong Marcos Jr., sa St. Luke's Hospital. At inamin din ng mismo, personally, ni Bongbong Marcos Jr. na nagkakaroon siya ng problema sa tinatawag na chronic diverticulitis o pamamaga ng diverticulum, which is part po ito ng ating bituka. So nagkomentaryo po si Ka Eric, I did not post, hindi po ako nag-post ng sinasabi nilang fictitious medical report mula sa St. Luke's Hospital. Ang sa akin po ay fair and political commentary with objective purpose na obligasyon at tungkulin ng Office of the President, ng kanyang mga primary cabinet secretaries like the Department of Health Secretary, ang kanyang Executive Secretary, ang Defense Secretary, ang National Security Advisor,
at ang Chief of Staff na ilahad sa mamamayan kung totoo ba na healthy pa ang status of health, mental health, physical health, and health capability ni Marcos Jr. bilang presidente, sapagkat yan ay constitutional requirement. Kapag nagkaroon po ng impormasyon o balita na mayroong karamdamang iniinda ang presidente, kailangan po ito iulat sa taong bayan. And hindi po yan kagustuhan ni Ka Eric. Ano bang libelous dyan? Di ba mga kababayan? What's libelous about that? So yan po ang naging ground ng NBI para mangialam sa kalayaan ng mamamayan and on my right, guaranteed by the Constitution, on freedom of speech and freedom of expression. Lalo na sa usapin ng lehitimo na issue on the status of the health of the President, sapagkat yan po ay hindi lamang national interest issue. Yan ay mayroon pong implikasyon sa national security ng ating bayan. Kaya naman po, si Ka Eric ay nagtatanong in behalf sa objective interest ng mga mamamayang Pilipino kung may kapasidad ba at nasa healthy na sitwasyon ng kanyang sarili si Marcos Jr. being the President upang ipagpapatuloy ang kanyang kakayanan o ang kanyang capacity, ang kanyang competency para i-discharge ng tama at i-execute ang kanyang authority and function bilang presidente. Dahil kung hindi po yan ilalahad, magkakaroon po ng vacuum ng hindi sinasadya at hindi po magkakaroon ng tama, constitutional, legal at mapayapa na transition of power in the government. Sapagkat ang nakalagay po dyan, when the president is rendered incapacitated or temporary man yan or permanent, dapat po yan either by way of reason of health, death, or resignation ang succeeding authority to continue the discharge of duties, functions, and authority of the office of the President ay ang Vice President, regardless kung yan ay si Sara Duterte. That is clearly outlined and explicitly provided for in the Constitution. Yan ang konteksto kung bakit yan po ay tinatanong at bakit tinatalakay yan. Aba, itong NBI, before pumasok itong si Melvin Matibag bilang director ng NBI, nagsampa ng reklamo laban kay Ka Eric. At kasama dyan si Jason Sa. Ay, hindi ko privy, no? I am not so particular kung anong ginamit kay Jason Sa. Ang pagkakaalam ko, yun daw ang pagpapakalat ng fake news and fake information on the health of the President. But on my part, I can only speak para sa sarili ko kasi hindi ko pa nakakausap si Jason sa hinggil dyan. Hindi ko po ginawa ang mag-post ng naturang fictitious or fake medical report mula doon sa St. Luke's Hospital. Ako po ay nagtanong at nagbigay ng konteksto ng pagpapaliwanag na ang katanungan at ang pag-demand ng taong bayan ng makatotohanan at makatarungan na paglalahad ng impormasyon on the actual, real situation of the health condition of the President is a matter of national interest and national security interest. At yan ay nakalagay at nakasaad sa konstitusyon na dapat mag-comply dyan si Marcos Jr. Kaya nga po nagkaroon ngayon ng petisyon for mandamus sa Korte Suprema patungkol sa ginawa nitong mga abogado at grupo ng United People's Initiative, calling on the Supreme Court to issue a mandamus. Pag sinabi pong writ of mandamus, ay uutusan si Ginoong Marcos at upang siya ay maging mandatory mag-undergo ng declaration of his health condition and of course pati po ng kanyang health status. At may kasama pa nga na demand doon sa petisyon for issuance of writ of mandamus sa Korte Suprema na magpa-undergo na rin ng hair follicle-based drug testing.
upon the petition filed by UPI, itong grupo nila General Romeo Pukis and some other retired military officers and police officers at ng mga lawyers na representatives nila, I think included pati si dating Congressman Bebot Alvarez from Davao del Norte. So, kapag nagko-komentaryo ba ang taong bayan o ang mga political commentators and political observers kagaya ni Ka Eric, yan ba ay krimen? Yan ba ay fake news? Yan ba ay cyber libel? Yan ba ay naglalayon ng kasamaan sa gobyerno? Hindi po. Ang layunin natin ay maging makatotohanan at huwag ipagkait ang katotohanan at tamang impormasyon sa taong bayan. Yan ay tungkulin ni Marcos Jr. sa kanyang panunungkulan bilang presidente kasama po ang kanyang mga cabinet officials. Because in times of serious illness or serious medical and health issue on the president, either yan ay temporary vacancy or permanent effect of vacancy, the constitutional successor should be the vice president. Regardless kung sino nakaupo, Sara Duterte man o hindi. At hindi dapat ang papalit kay Marcos sa temporary or permanent vacancy sa Office of the President ay ang kanyang executive secretary or anybody from the cabinet. That is not allowed under the Constitution. Illegal at bawal yan. Kaya natin ito tinatalakay. Yan ang konteksto ng pagiging national interest issue nito. Ngayon, dahil po dyan, ay tinawagan ako ni Atty. Mark Tolentino na maghanda ng possibility na magpiyansa. Dahil mayroon na daw resolusyon ang Department of Justice against me possibly and Jason Sa at iakyat na sa korte at iwa-warrant of arrest na naman si Ka Eric. No? This is the second time na naman na maghahanap tayo ng mauutangan, mahihiraman para makapagpiyansa si Ka Eric. No? Ito po yung sinasabi ko na hindi maganda ng aking nararamdaman dahil sa pagod sa travel sa Negros, papapunta, pauwi, at doon sa mga activities, grabing init, and then tatawagan ka ng iyong volunteer lawyer na maghanap ng piyansa dahil possibly ay aarestuhin ako upon order of the court hinggil sa kaso na cyber libel sa pagtatanong at pagtalakay ni Ka Eric ng issue tungkol po sa health status ni Ginoong Marcos. Wow! This is the Philippines, no? At kung sino pa ang nagtatanong at nagtatanggol ng demokrasya at naninindigan sa tama para sa makatarungan at matuwid na pagsulong ng ating gobyerno at ng paglilingkod dito ng tama sa mamamayan, ay sila po kami ang ginigipit at binibigyan ng perwisyo. Ang purpose nito ng pagpapalabas muli, posible, ng warrant of arrest laban kay Ka Eric ay takutin ako, perwisyohin ako, at ako ay titiklop at titigil na po sa pagsasalita. At hindi na ako makikilahok sa mga malaya at demokratikong pagkilos ng mga tao upang papanagutin ang gobyerno ni Marcos Jr. at mga kasabwat nito sa malawakang isyu ng kriminal na pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan at pag-abuso nila sa poder at kapangyarihan na nagresulta ng pagkalugmok ng buong ekonomiya at ng buong lipunan dahil sa kanilang abuso sa pondo, abuso sa kapangyarihan. So yun pong purpose, teklopin ako, paralisahin ako, perwisyohin ako, at takutin ako. At ang kagaya ni Ginoong Jason Sa. Kaya, ipagpanalangin po ninyo na si Ka Eric ay magiging matatag pa rin, bagamat apektado rin po ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa, nababahala sila, nalulungkot sila, that I cannot live a normal life. No? Kahit nagbalik loob na po ako sa gobyerno, hinaharas, hinahabol pa rin po ako. Because this government of Marcos Jr. does not respect and does not protect the guarantee of civil and political rights ng mga tao at grupo na kritikal sa administrasyon. At para kami ay paralisahin at
durugin, ginagamit po ang tinatawag na Marcosian attack, weaponizing the law, exploiting the law, and weaponizing institutions like NBI, DOJ, at iba pang mga ahensya ng gobyerno, even the Philippine National Police, para po manumbalik ang isang tiraniko, despotiko, at mapang-abuso na alapang diktadura na uri ng panggobyerno sa ilalim nitong Marcos Jr. That is exactly how the NBI conducts its business, no? Yung gamitin ang poder at otoridad hindi para isulong ang katarungan, kundi para protektahan ang mga mandarambong at mangungurakot, panatilihin ang poder sa kamay ng mga abusado at nagnanakaw sa gobyerno, kagaya ng nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos. Yan ba ay katarungan? Yan ba ay justisya? Yan ba ay demokrasya? Marcos Jr., bagamat siya ang presidente, hindi po niya pagmamayari ang NBI. Hindi niya pagmamayari ang DOJ, ang Department of Justice. Hindi niya pagmamayari ang buong gobyerno. Dapat siya ang nagiging pinuno sa matino na panggobyerno. And when the real source of problem of governance and leadership is the president himself, dapat siyang papanagutin, hindi siya dapat pinoprotektahan, pinagtatakpan at pinagtatabon-tabunan. Lalo na dito sa iskandalo ng bilyones or trilyones na pesos ng mga nawawalang pundo at kinurakot na ang nagdisenyo at namuno, itinuturo ng mga ebidensya, itinuturo ng testigo at ng mga pangyayari si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. At ngayon, sa mga nagtatanong tungkol dyan at mga nagbubunyag, pinag-iinitan at ginagamitan ng kapangyarihan ng batas at otoridad ng gobyerno at estado para paralisahin at lumpuin ang desisyon na magsalita at manindigan. Which is mali po yun. Walang demokrasya kung walang oposisyon at walang kalayaan ng mga mamamayan na pumuna at magreklamo at i-call out at papanagutin ang may mga hawak ng kapangyarihan, even if it is required to call out the president mismo. Yun po. So, malungkot ako at nasasaktan, nagagalit din na ito pong ginagawa ng gobyerno na pamimerwisyo. Mantakin mo, ang piyansa siguro nito mga 40,000, 40,000 pesos, maghahanap ka ng tutulong sa piyansa at magbabayad ka sa piyansa at maghahanap ka ng mag-asikaso ng piyansa. Marami pong requirements, mga 8 o 9 na requirements para makapag-apply ka ng piyansa. So, kaliwat kanan po ito, may kaso pa ako kay Atom Araulio, kasama ko si Lorraine Badoy. Moral damages naman ito dahil binubunyag namin sila sa koneksyon nila noon at ngayon sa CPP, NPA, NDF bilang mga urban operatives and top leaders of the CPP, NPA, NDF. Ganon din po kay Teddy Casino. May mga kaso pa po yan at wala na pong tumutulong sa amin dyan. Volunteer lawyer na lang po dyan si Mark Tolentino, si Attorney Mark Tolentino at si Attorney Marlon Bosantog. Ang iniingi ko lang po sa inyo ay prayer na maging matatag ako. At sana I will survive this as well as my family. Mga kababayan. The price of freedom is vigilance, but the pain of standing for freedom is mawawala po yung comfort at ang kaligtasan mo, pati ng pamilya mo. Yan po ang nararanasan ni Ka Eric. Kaliwat ka ng kaso, kaliwat ka ng warrant of arrest, kaliwat ka ng paghahanap ng pangpiyansa at mga abogado na tutulong, at pati po ang pamimerwisyo sa pamilya. Ganyan din pong ginawa ngayon kay dating Congressman Mike Defensor. So please help us pray together with my family, mga kababayan. Maraming salamat po.